Morning sa mga anak ng Panginoon, mga pogi at mga ganda. Okay. May kwento lang po ako. Alam niyo ba dati payat ako? Bakit kayo tumawa? Ang lakas ng tawa na. Ganito kasi yan. Sabi ng misis ko kasi, 3 times a day lang dapat kumain. Akala ko po kasi 8. So, pali tayo kasi dami nakaka-relate dito. So, teka lang ha. Nag-e-echo yung mic ko. Okay. Sino naniniwala dito na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin? Amen. Ang title po ng mensahe po ngayon is ang magandang plano ng Diyos. Yung context ng verse in Jeremiah 29:11, paki-open. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Alam niyo ba kung kanino sinasabi ang verse na yan? Kasi sa Bible kasi, merong rightly dividing the scriptures na tinatawag. Kailangan nyo ipaghimay-himayin yung mga kinukuha natin na verses sa Bible. Hindi lang kukuha tayo ng verses sa Bible na gagamitin natin, na magagamit na natin sa pamumuhay din natin. Etong Jeremiah 29:11 na yan, sinabi yan sa mga Israel. O yung mga tinatawag na mga Hudyo. So, pangako yan ng Panginoon sa kanila. Itong Jeremiah 29:11. So, one of the Bible most famous verses in Jeremiah 29:11 has been a source of great hope and inspiration for those who are struggling in times of trials and hardship. Whenever problems comes in our earthly lives, we always find refuge in the Word of God. So, itong verses na to, sinabi ito sa mga Israel, hindi para sa mga hintil. So ngayon, ano bang ang kinalaman nito sa mga pamumuhay natin bilang isang Kristiyano? Magagamit ba natin itong word na to? Kasi nga ibinigay ito para sa mga Hudyo hindi sa mga hintil. Ang mga Hudyo pala, para malaman ninyo, yung Hudyo, sila yung mga descendant ni Abraham, Isaac at Jacob. Sila yung tinatawag na mga Hudyo. At yung mga hindi naman nila kalahi, ay sila yung tinatawag na hentil. Pero itong verse na yan, ibinigay yan dun sa mga Hudyo. Dun time na yan. Sa Psalms 33:11, the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generation. It means, kahit sa mga hintil, ibinigay na yung plans ng Lord. Mababasa yan sa books of Acts 10:9-16, sa vision ni Peter. Basahin nyo na lang sa mga kanya-kanyang bahay nyo, yung books of Acts na yan. Andyan is binigay kay Peter yung vision para sa mga hintil, yung mga hindi mga Hudyo. That time na yan. Mga kapatid, God may control your plans elsewhere, but His plan and purposes are always greater. And when we continually submit our plans to Him, He'll turn those into greater blessing than we could ever hope or imagine. Pero yun, kung ang plano ng Panginoon, ibibigay natin sa Kanya, hindi sa sarili nating plano, mas greater pa yung thinking mo, yung mas higit pa doon sa maibibigay yung plano na mas maganda para sa atin. The prophet of Jeremiah is speaking to a group of exile. They are under God's judgment and have been exiled to Babylon. Mga tiga-Israel to, yung lumabag sa kasunduan ng mga Panginoon. Sila yung mga Israel o yung tinatawag na Hudyo na lumabag sa kasunduan ng Panginoon. Sila yung mga people
na become acculturated and become worshiping the idols of surrounding nation, although God called them to repent through Jeremiah. Pero may katigasan ng mga ulo nila, tulad ninyo. Talagang sila, wala silang pakialam. Talagang ang ginawa nila, nag-worship sila ng ibang idols, naghahanap sila ng ibang Diyos nila. Hindi lang ibang Diyos, pati yung kultura. Mababasa yan sa yung acculturated meaning. Sabi, acculturated meaning is modification of an individual, group, or people by adapting to or borrowing traits from another culture. So ina-adapt na nila yung kultura ng iba na dapat sila mismo, yung mga Israel, na isa lang ang sinasamba nilang Diyos. Ngayon, sumamba na sila sa ibang mga Diyos-Diyosan at gawa ng tao yung mga ribulto. So, hindi lang sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, inalay na rin nila yung mga anak nila bilang handog. So, ngayon, itong mga taong ito, talagang kasuklam-suklam na yung ginagawa nila sa Panginoon. Walang pinagkaiba yan sa kasalukuyan natin ngayon. May magandang plano ang Panginoon sa buhay mo, pero ikaw na tao, pilit mong binabago yung magandang plano ng Panginoon. Minegos-megos mo na. Ang akala mo na matalino ka, na alam mo ng lahat, pero diyan ka napapahamak insan. Huwag kayong mag-experiment insan. Ipagkatiwala nyo lahat yan sa Diyos. Amen? Alam niyo ba mga insan, as Christians today, I want you to also identify with them that there is the biblical context that we are exiles here. Mababasa yan sa 1 Peter 2:11. Basahin po natin ha. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa digdig na ito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. So, hindi lang pala yung mga Israel, ang mga exile noon panahon nila, kung hindi tayo rin sa kasalukuyan. Exile tayo ng mga sinful nature na ginagawa natin dito sa lupa. So, ngayon, tinatawag din tayo ng Panginoon para mag-repent. Lahat tayo accountable sa lahat ng ginagawa natin. Mababasa yan sa Romans 14:12. So then, each of us will give an account of himself to God. So lahat pala tayo, mag-account, ikaw, ako, lahat tayo, darating ang panahon, haharap tayo sa trono ng Panginoon, magbibigay tayo ng account kung anong ginagawa natin. Gusto mo ba ng magandang plano ng Panginoon? You must experience God's plan to your life. I'll give you 4 things Christians have to experience God's plan. Number 1, willing to undergo God discipline. God discipline is the one He loves because He strengthens our desires to grow more and learn to train to become a better followers of Christ. Ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin ay katulad ng mga magulang natin. Upang lumaki tayo na merong takot at respeto sa kanila, sa mga magulang, upang hindi sila mapahamak. Tama? Tulad din natin sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Dinidisiplina tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng takot at respeto sa Diyos na lumikha sa atin. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay paraan upang bigyan tayo ng lesson at makarealize tayo sa mga maling desisyon natin sa buhay. Tama po ba? Say amen. Number 2, willing to endure prolonged suffering. Mga insan, ang mga suffering natin sa buhay ay hindi paraan ng Diyos para pahirapan tayo o para
paraan ito ng Diyos upang patatagin tayo bilang isang Kristiyano dito. Nasusukat ng Diyos kung tunay at tapat kang mananampalataya ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagsubok ng buhay. At diyan ka pinatatatag ng Diyos sa mga suffering mo. Sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trials. Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So mga kapatid, huwag kayong magtaka kung yung suffering nyo medyo may katagalan na, o yung mga iba dyan nawawala na ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil ang Panginoon tapat siya sa pangako niya. At yung pangako niya diyan sa Jeremiah 29:11, hindi lang para sa Israel. Dahil yung plan niya na yan, nung ibinigay niya si Jesucristo, eksaktong plano niya na para tubusin ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, ibinigay niya si Jesucristo. Si Jesucristo na ngayon, yung daan para dun sa mga hintil na hindi mga Hudyo o mga Israel na bigyan tayo. Makikita yan dun sa Books of Acts kay Cornelius. Unang naging Christian na hintil, si Cornelius, na ibinigay sa kanya ng Panginoon yung salita niya. So, sabi dito, will receive the crown of life, yung mga sinong mananatiling tapat at yung talagang mag-perseverance sa kanya sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Sino ba dito walang problema? Lahat tayo mayroong problema, di ba? Pero sa tingin nyo ba, mawawala yan ang problema nyo kung sa tingin nyo gagawin nyo lang sa sarili nyong kakayahan? Hindi naman eh. Lahat naman tayo may problema. Lahat tayo dumaraan dyan. Pero yung problema na yan, yun yung nagiging daan natin para maging malakas yung pananampalataya natin sa Panginoon upang magamit natin itong salita na to para sa katatagan ng ating pananampalataya sa Kanya hanggang mayroon tayong matutunang lesson. Bakit ikaw dumaraan sa ganyan? Number 3, willing to trust God's plan. My question, ano nga bang maganda? Yung plano sa buhay mo o yung plano ng Panginoon sa buhay mo? Say amen. Minsan, pinangungunahan natin ang Diyos sa pagpaplano natin sa ating buhay. Kung anong gusto nating tahakin. Minsan, nananaig yung sarili nating diskarte, experience, or talent, or gift ko. Kaya minsan, napapahamak tayo sa mga ginagawa natin, sa mga pamumuhay natin. Pero ang sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. So John 15:5 po yan, mababasa. Pero kung wala tayo sa Panginoon, kung tayo ay mananatili sa kakakayahan natin, sa sarili nating galing, kahit ano pa gawin mo, magpayaman ka man, nasa iyo man ang lahat, kung wala ang Diyos sa iyo, wala din yan. At lahat ng kung anong meron ka, sa ngayon, akala mo, yan na yung confident mo na para maging ganap na isang mamamayan o isang maging contentment ka na kung anong meron ka, lahat yan is temporary lang. Lahat yan hindi nyo madadala sa kabilang langit. Kaya ang pagtuunan ninyo is yung kaalaman sa salita ng Panginoon na magbibigay buhay sa bawat isa. At yun ang magdadala sa kanya ng yaman. Sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. So, huwag kayong, dito nga sinabi, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Pero mas marami sa iba sa atin, ang akala natin, mas nahihikita na natin ang Panginoon sa mga diskarte sa pamumuhay dito sa lupa.
Ang akala natin, alam na natin ang lahat. Kung sa sarili mong galing ka mananalig, dahil sa abilidad at talino mo, at hindi mo ipapartner si Lord sa lahat ng mga plano mo, I believe na hindi ka makakatagpo dyan ng peace and prosperity. Laging may kulang dahil ang missing piece na hinahanap ninyo ay nasa Panginoon. At wala sa kanino man yung makakapagbigay sa inyo ng contentment kung hindi sa salita ng Panginoon lamang. Say amen. Napakabilis po natin. Gusto niyo pag-alan natin? Gusto ko 2 hours sana eh. Number 4. Willing to seek and call on God. Sino tumatawag dito sa Panginoon in times of problems? Taas ang kamay. Lahat tayo tumatawag, pero yung iba hindi ata nagtaas ang kamay. Hindi ata tumatawag sa Panginoon. Taas ang kamay, makita ko. Lahat tumatawag. Amen. So, ibig sabihin, kaya tayo tumatawag sa Panginoon, kaya tayo nagsisik sa Panginoon, ibig sabihin, hindi natin kaya. Dahil tao lang tayo. Ibigay natin sa Panginoon lahat-lahat ng ating mga suliranin. Dahil siya lang ang nakakaalam ng great plan para sa iyo. Siya lang ang makakapagbigay, satisfy sa lahat ng mga pangangailangan ninyo. Sa lahat ng mga pinagdadaanan dyan, sa lahat ng may suliranin dyan, ang Panginoon lang ang may kasagutan, hindi sa mga bawat kapwa natin. Si Lord gumagamit yan ng mga channel of blessing. Pero ang unang-unang lalapitan nyo, hindi si kapatiran, hindi si pastor. Ang unang-unang nyo lapitan, ang Panginoon. Dahil siya ang makakapagbigay sa inyo ng higit pa sa inaakala nyo na gusto nyong i-receive. More than you can think or imagine. Amen? Sa verse, Psalms 105:1, give thanks to the Lord. Call upon His name. Make known His deeds among the nation. Mga kapatid, mga iinsan, baka pwede nyo naman imarites ang Panginoon. Kasi sabi dito, make known His deed among the nation. Ipagkalat nyo daw yung mga magagandang nangyayari sa buhay ninyo. Kung ano yung ginawa sa inyo ng Panginoon at ano yung pinalano sa inyo ng Panginoon na maganda, ipagkalat ninyo sa iba. Kayo ngayon, kaya kayo nandito na nakikinig, hindi para i-entertain namin yung mga tumatayo dito at yung iba natutulog, paki-close up nga yung iba, na para palamigan lang kayo. Dito, kailangan nyo mapulot yung aral. Paglabas nyo dito, baon-baon nyo to. Kailangan nyo, paglabas nyo nito, ang templo ng Panginoon, hindi dito sa church, ang templo ng Panginoon, bawat isa sa inyo. Kayo ang templo ng Panginoon. Kaya ngayon, inahayag sa inyo ang Panginoon ang mensahe na to para sabihin sa lahat ng mga kakilala ninyo, sa pamilya ninyo, sa friends, relatives ninyo. So Psalms 50:15, call upon me in the days of trouble. I shall rescue you and you will honor me. Sa may mga pinagdadaanan dyan, sabi dito, is call upon me and I shall rescue you and you will honor me. Bakit sinabi ng Panginoon, you will honor me? Kasi nga, meron siyang magandang plano para sa iyo. Ang gusto ng Panginoon, kung gusto mo ma-receive yung magandang plano na yun, tumawag ka sa Kanya. Then, i-honor mo yung Panginoon sa kabila ng paglapit mo sa Kanya, ipapakita ng Panginoon sa inyo yung magandang plano niya. Then, kapag mag-realization na sa inyo, mag-prosper na sa inyo ngayon, yung magandang plano ng Panginoon, ngayon pa lang, pasalamatan nyo ng Panginoon dahil mismo sa inyo mangyayari. Sabi ng Lord, my word will not return void.
Kapag iniisip mo na ibe-bless ka ng Lord, ibe-bless ka niya. Wala makakapagpigil yan kahit sino man. Dahil promise ng Panginoon niya sa bawat isa sa atin. Pero ang gusto ng Panginoon, tumawag ka sa Kanya, mag-seek ka. Dahil hindi mo kaya yan bilang isang tao. Kaya nga pinadala si Jesus Christ para maging kabayaran ng kasalanan natin Kasi noong time ng panahon ng mga Israel, under sila ng law. Pag sinabing law, nakabase sila sa Ten Commandments. So, ang paggawa nila ng mabuti, nakabase dun sa Ten Commandments, lahat yun, detalye, kailangan perfect yung Ten Commandments na yun. Wala naka-perfect. Diba? So, ngayon, ibinigay niya ngayon ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para maging daan natin sa buhay ng walang hanggan. Si Kristo ngayon ang nagiging perfect sa eyes ng Panginoon para maging katanggap-tanggap tayo. Hindi mo na kailangan sundin pa yung anumang utos. 10 utos pa yon o dagdagan mo pang utos na yun. Lahat yun hindi nyo kaya. Dahil tao ka lang. Kasi kung kaya mo yan, hindi na ipapadala si Jesus para maging tagapagligtas natin. Kaya we've been saved by grace. Hindi na tayo under ng law, kundi under na tayo ng grace by faith through Jesus Christ. Kung sino ang mananampalataya kay Jesus, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya kung sino man nalalapit sa Kanya, hindi na mahihirapan. Kasi nga, binigay nga niya yung buhay niya Diba? What more pa nga yung pangangailangan ninyo? Lahat yan kayang ibigay sa inyo ng Panginoon. But, because your little faith, minsan nahihindrance yung mga prayers and petitions sa Panginoon. Minsan unaware kayo, minsan hindi kayo totoo sa sarili nyo. Na kapag lumapit kayo sa Panginoon, talagang wholeheartedly, talagang kailangan i-humble nyo yung sarili nyo, Panginoon. Hindi ko kaya ito. Ikaw lang ang makakapagbigay sa akin ng kalutasan. Kahit sa napaka-imposibleng mangyari, pero sa Diyos posible. Kaya nga yan yung naging verse namin My personal testimony, mga kapatid, ayokong umiyak. My personal testimony, yung time na nagsisimula kami dito sa church, walang-wala kami. Talagang katulad nyo rin ako, come and go lang sa church, diba, makikinig, yung iba tulog, diba, at yung iba nandiyan, pero iba yung diwa nila. At yung iba nasa cellphone, 'di ba? Nandito nga sila sa church, pero yung focus nila kung ano yung uulamin mamaya pag-uwi. 'Di ba? Kung saan sila pupunta mamaya. Sayang. Nag-effort ka na rin naman, naligo na yung iba hindi naligo papunta, 'di ba? Tapos sasayangin mo lang pagpunta mo rito, tatawa-tawa ka lang paglabas, anong naintindihan mo? Ganda yung speech. Anong naintindihan mo? Pogi yung pastor. Ano naintindihan mo? Makulit kasi yung katabi ko ano naintindihan mo? Ay, tulog ako. So, kailangan nyo talagang maintindihan, mga kapatid. Hindi kayo dinala dito ng Panginoon para umupo, manood, o para yung mga sinasabi namin para patunayan lang na ito yung sabi ng Panginoon, pero wala kasi sa amin yung yung talagang power and authority na magbibigay sa inyo kung hindi nasa Panginoon. Although binigyan kami ng Panginoon, power and authority to cast out demons, mag-pray, mag-heal, di ba? Pero kayo din, ang bawat isa dito, ay ibinigay din sa inyo. Pero doon sa mga lubusan na nananampalataya sa Kanya. Even nga na yung babaeng dinudugo Di ba, hindi naman siya disciple sa Jesus Christ pero naniniwala siya. Nagumaling siya. Pero kahit sa inyo, pwede mangyari yon kung sino man na may sakit o anumang may dinadalang mabigat ng problema, ilapit nyo sa Panginoon at lahat ng iyan, kayang suliranin ng Panginoon yan. At ipapakita niya sa inyo yung magandang plano niya. Hindi sa plano ninyo. Kaya nagtataka ko, di ba? Yung iba, nag-a-abroad ba, akala nila, nandun yung magandang plano nila. Yung magbibuild sila ng
ng family, magandang future. Pero ano nangyari, di ba? Sa Gaza o sa Israel, naggera, di ba? Pero balik ulit sa Pilipinas. Pero kasi, si Lord, kahit saan ka man, kaya kanyang i-bless. Diba? Kahit hindi ka na pumunta sa ibang bansa, kahit nandito ka sa Pilipinas, kaya kang i-bless ng Panginoon. Basta't buo at tiwala lang yung trust mo sa Panginoon, mangyayari yan. Application. Trust in God's plan. That God is in control. He knows what best for us. And God teaches us how to humble ourselves. Minsan kasi, kaya hindi natin nakikita yung magandang plano ng Panginoon sa sarili natin. Kasi ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Ang akala mo, alam mo na ang lahat. At ang akala mo, sa sobrang talino mo, galing mo, diskarte mo sa buhay, diba, talent mo, na yan ang makapagpapayaman sa iyo, mali ka. Makuha mo man ang yaman nitong mundo na ito, pero kung ang kaluluwa mo naman ay magpupunta sa impyerno, baliwala din yan. Pero napakasarap na kung lahat ng yan ay makukuha mo sa kabila ng ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Napakasarap maglingkod sa Panginoon, lalo na kung meron ka. Hindi lang dahil sa meron ka tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pero sa kabila ng walang-wala ka, na ikaw ay dumaraan sa matinding paghihirap ng sitwasyon mo, buhay mo, di ba? Pero you still na hanapin pa rin ng Panginoon yung salita niya, kaya kayo nagpupunta dito. Hindi kayo pumunta dito para magkaroon ng audience si pastor. Pumunta kayo dito para hanapan yung salita ng Panginoon na makapagbibigay ng buhay sa inyo o makapagbibigay ng magandang plano para sa inyo. Amen? Did you know, Christianity is not just about improving your life, but transforming your life. Gusto ko din yan. Ang buhay natin bilang isang Kristiyano, madalas, pag tinanggap natin si Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at ginawa mo siya ng Panginoon ng iyong buhay, ang sinasabi natin minsan, Lord, i-make over mo po ako. Pabaitin mo po ako. Pero hindi lang yan ang gusto ang mangyari ng Panginoon sa inyo. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang i-make over kayo, kung hindi, i-take over yung life ninyo. Ang gusto ng Panginoon, maging presidente siya ng buhay niyo, siya ang mag-lead ng buhay ninyo dahil meron siyang magandang plano sa inyo because He has a leading us to a bright future of our life. Now, ang question ko, gusto nyo ba yon? Tanungin ko kayo, gaano nyo ba kakilala ang Panginoong Hesus? Hindi porket nagsisimba tayo, ay nagiging Christian na tayo. Hindi porket na pumasok ka sa Jollibee o McDo, nagiging burger steak ka na. Diba? You have to experience Jesus. Gusto mo ng transformation? So kailangan mo ma-experience si Jesus. Napakahalaga sa isang Kristiyano na natin na ma-experience natin si Jesus. Ang tanong ko sa inyo, si Jesus ba, kilala niyo lang ba? Historically o experientially? Kasi kapag kilala mo lang siya sa libro, nabasa mo siya, narinig mo siya, nakita mo yung miracle niya na nangyari sa iba pero hindi nangyari sa iyo. Kasi kilala mo lang siya historically, hindi mo siya nakilala experientially. Mga kapatid, napakahalaga ng experience ng Christianity natin na magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoong Hesus.
Hindi lang basta pumasok ka dito sa church na to, born again ka na agad. Kailangan mo ma-experience si Jesus Christ true dun sa sinabi ko. Kailangan mo ng number 1, willing to undergo God's discipline. Number 2, willing to endure prolonged suffering. Number 3, willing to trust God's plan. And number 4, willing to seek and call on God. Ito po yung mga experience na dapat ninyong ginagawa. Amen po ba? Ito, real talk tayo. Totoo na to. Hindi lahat na naglilingkod sa Diyos ay totoong ligtas. Ang totoong ligtas ay yung naglilingkod sa Diyos. Hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Pero ang tunay na ginto ay kumikislap. Ang tunay na naligtas ay dapat naglilingkod sa Panginoon. Hindi na siya kailangan pilitin. Gusto niya magbasa ng Bible. Gusto niya manalangin. Gusto niya pumunta sa simbahan. Gusto niya magbigay. Gusto niya magamit ang kanyang talino at galing, husay sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat yan ang nagbibigay sa kanya ng labis na kasiyahan nung na-receive niya yung kaligtasan. Kaya nagtataka ako, kung totoo kang ligtas, bakit ka pinipilit magsimba? Bakit ka pinipilit magdasal? Bakit ka pinipilit magbigay? Gayon ang mga ito ay dapat natural sa taong naligtas. Say amen. Kaya tanungin ko kayo for the last time, pinag-iisipan niyo po bang huminga? Ang tagal niyo sumagot. Natural ba sa inyo ang paghinga? Amen. Ganon din sa taong naligtas. Natural din sa kanya ang magsilbi sa Panginoon. Amen.